Jesus na nagpakasakit, si Jesus na nagpakahirap, si Jesus sa krus ay pinako upang ang tao sa salay mahango. Namatay ngunit muling nabuhay, sa kamatay ay nagtagumpay, at nagtagumpay na ito ang siyang nagbigay ng pag-asa sa tao. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin, upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, kumilos agad ang mga Hintil at ang mga Hudyo, kasama ang kanilang mga pinuno, laban sa mga apostol. Binalak nilang lapastanganin at batuhin sila. Subalit nang malaman ito ng mga apostol, sila'y tumakas patungo sa Listra at Derbe, mga lungsod ng Lycaonia at sa lupaing nasa palibot, at doon nila ipinangaral ang mabuting balita. Sa Listra may isang lalaking di makalakad sapagkat siya'y lumpo mula sa pagkabata. Nakaupo siya at nakikinig sa pangaral ni Pablo. Nang makita ni Pablo na ang lumpoy may pananampalataya upang mapagaling, tinitigan niya ito at malakas na sinabi, "Tumayo ka ng tuwid." At lumukso ang lalaki at nagpalakad-lakad. Nang makita ng taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Lycaonia, "Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao." Tinawag nila si Zeus, si Bernabe at Hermes naman si Pablo, sapagkat siya ay tagapagsalita na sa pagpasok ng lungsod ng templo ni Zeus. Nang marinig ni Sardote, ito ang nangyari, nagdala siya ng pintong lungsod ng mga turong may kwintas na bulaklak upang ihandog niya at ng taong bayan sa mga apostol. Nang malaman ito ni Bernabe at Pablo, hinapak nila ang kanilang mga damit
at patakbong pumagitna sa mga tao. Sumigaw sila, "Mga Ginoo, huwag ninyong gawin iyan. Mga tao rin kaming tulad ninyo. Ipinangaral namin sa inyo ang mabuting balita upang talikdan ninyo ang mga bagay na ito at walang kabuluhan. At manumbalik kayo sa tunay na Diyos na siyang gumawa ng langit, ng lupa at ng lahat ng naroroon." Nang nakalipas ng panahon, hinayaan niyang sundin ang lahat ng bansa ang kani-kanilang kagustuhan. Gayunmay, nagbigay siya ng sapat na katibayan upang makilala ninyo siya sa pamamagitan ng kabutihan ginagawa niya sa inyo. Binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinuspos ng kagalakan ang inyong mga puso. Sa kabila ng mga pananalitang ito, nahirapan pa rin sila ng pagpigil sa mga tao sa paghahandog sa kanila. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal, tayo pong lahat. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tanging sa iyo lamang poon ang dakilang karangalan. Hindi namin maaangkin pagkat ito'y iyo lamang. Dahilan sa ika'y tapat at wagas na pagmamahal. Ganito ang laging tanong sa amin ng mga bansa. Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Tugon. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin, at ang kanyang ginagawa at kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginton pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila'y mga kamay, nitong tao ang nag-ayos. Tugon. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Pagpalain sana kayo, pagpalain kayong lubos. Pagpalain ang lumika ng langit at sansinukob. Panginoon ang may-ari ng buong sangkalangitan. Samantalang ang daigdig ay sa tao ibinigay. Tugon. Dapat nating papurihan ang pangalan ng may kapal. Tumayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote, "Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan?" Sumagot si Jesus, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami sasa kanya at mananahan sa kanya.
Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Nawa kung ano ang init ng panahon, ganun din nawa maging kasing init ang atin pong pagtanggap sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabihin nyo nga po, mahal ako ng Diyos. Sa sinasabi ng mundo, sa pagpapaliwanag ng mundo, sa mga nababasa, maging sa mga napapanood natin, saan ba nanggagaling ang pag-ibig? Kasi para bang, pag sinabing pag-ibig, tumibok ang puso ko. Ibig sabihin, nagmamahal na ako. Mahal ko na yung tao, tumibok lang ang puso. Ganun ba talaga? Sa tingin niyo po, na damdamin ba talaga ang pag-ibig? Emosyon ba talaga ang pag-ibig? Kasi kung sa pagninilayan natin na mabuti ang ating ebanghelyo ngayon, ang pag-ibig ay isang desisyon. So ang pag-ibig ay hindi nagsisimula sa damdamin, kundi nagsisimula sa pagkakaalam, sa knowledge. Kailangan malaman mo, kailangan kilalanin mo, at saka mo tanggapin, at saka ka magdesisyon na iibigin ko ang taong ito. Naiintindihan po ba? Yan. Kasi marami sa atin ang nagkamali na nagsabing agad-agad mahal mo na yung isang tao at handa mong ipaglaban ng isang tao. At ang dali din natin magpalit ng gusto nating mahalin. Minsan may asawa ka na, gusto mo pang magmahal ng iba. Sasabihin mo, hindi mo na siya mahal kasi may iba ka ng mahal. Pagmamahal ba talaga yon? O minsan hindi puso talaga ang umiiral eh. Puson ang umiiral sa tao. Pag sinasabi niya mahal, tandaan niyo, damay niyo muna, puso ba talaga o puson? Pag-ibig ba talaga o baka kahalayan lang ang umiiral kaya gustong-gusto natin mapalapit sa isang tao na napagkakamalan lang natin na pag-ibig. Kasi yung sabi po, kung titingnan natin, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. So ano bang ginawa ni Kristo? Nagpakilala muna siya. Sino ba siya? Anak ng Diyos. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Tapos, ano ba ang kanyang mga itinuturo? Tinuruan niya muna ang kanyang mga alagad. Wala pa doon sa pag-ibig. Kasi kailan patutunayan ng mga alagad ang kanilang pag-ibig kay Kristo? Pagdating pa ng mga paghihirap, o pag pinipersecute na sila, pag nire-reject na sila, doon pa lang nila mapapatunayan na iniibig na nila si Kristo dahil nakikilala na nila ng lubusan at ito ang kanyang mga utos. So, kailangan may kaalaman ka. Meron kang karunungan. Meron ka ng knowledge. Sa isang tao, bago mo sabihin, mahal ko siya. At handa kang mag-alay din ng buhay para sa taong minamahal mo, para sa Diyos. Kaya minsan, ang dami, Mahal niyo yung isa't isa, papakasal na,
then all of a sudden, maghihiwalay na kasi ang sasabihin, hindi ko na sila mahal. Kasi nga, hindi mo pa lubusang kilala yung taong sinabihan mo na mahal mo na. Nakukuha ba? At tigilan niyo yung mga kadramahan, no, na hindi ko na siya mahal. Kasi baka kulang pa talaga yung kaalaman mo tungkol dyan, tungkol sa Kanya. Yan dito sa ating Ebanghelyo, balik tayo, no? Sabi, ang umiibig sa akin ay iibigin din ng aking Ama. Ang umiibig sa akin, tutupad, hindi lang basta tumatanggap, kundi tutupad sa aking mga utos. Kung tungkol sa pag-ibig, ano ba ang utos ni Kristo? Ibigin mo ang iyong sarili, ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ano pa ang utos tungkol sa pag-ibig? Ibigin mo ang iyong kaaway, ipanalangin ang mga umuusig sa inyo. Kasi sabi, kung iibigin nyo lang yung mga taong may gusto sa iyo, anong mayroon dyan? Hindi yan pag-ibig. Tapos pag nasaktan ka, no, ng taong mamahalin mo, sasabihin mo, ayaw mo na, hanap ka na lang ng iba. Pero ang pag-ibig ni Kristo, dahil nga, tandaan niyo po, no, inibig na tayo ng Diyos bago pa tayo nagmahal sa Diyos. Dahil sa simula't simula pa, nasa sinapupunan pa lang tayo, kilala na tayo ng Diyos. Alam na niya kung sino tayo. Kilalang kilala niya tayo. Maging, sabi nga, no, maging ang mga buhok natin, bilang niya yan, alam niya yan. Kaya, pinaninindigan niya hanggang kamatayan sa krus ang pagmamahal na yan sa atin. Ilan na ba sa inyo dito ang sinabi ng magmahal, ibigin ng asawa, ang hanggang ngayon wala na? Hindi mo na sinusunod si Kristo. Tapos pagpipilitan natin na magmahal ulit ng iba, payagan tayo ng simbahan, magmahal ulit ng iba, hindi mo nga kaya talagang magmahal kasi unang-una, hindi mo alam ang kahulugan ng pagmamahal. Saan ang gagaling? Saan dapat nagmumula ang pagmamahal? Ano? Ang gagawin natin? Masisiraan kayo ng ulo. Mababaliw kayo. Pag hindi nyo ito inintindi at inunawa ng mabuti kung ano ang kahulugan ng pag-ibig sa sinasabi ni Kristo, sa tinuturo ni Kristo, kontra sa itinuturo ng mundo. Kaya, tandaan mabuti ha, hindi yan basta nararamdaman. Yan ay pinag-aaralan at kung talagang buo na ang iyong karunungan, kaalaman sa pinag-aralan mo tungkol sa pag-ibig, saka ka magdesisyon kung itutuloy mo ang pagmamahal na yan. Pero muli, tandaan natin, hindi tayo pinipilit, pinipwersang mahalin ng Diyos. Alamin mo muna kung ano ang naghihintay sa iyo kung mamahalin mo ang Diyos. Hindi madali, madaming kapigatian, marami kang mararanasan. Pero kapag natapos mo ito, pagdating ng dulo, pagdating ng wakas, tsak, walang hanggang kaligayahan ang atin pong mararamdaman. Amen? Buong pagtitiwalang itaas natin ang ating mga puso sa Diyos Ama na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng Kanyang salita.
ang ating pong itutugon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, naway isabuhay ang diwa ng Ebanghelyo at isagawa ang kalooban ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Tayong lahat, naway magsikap at itaguyod ang katarungan at karangalan ng tao, lalo na ng mga mahihina at mahihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Bilang isang pamayanan, naway itaguyod at tulungan natin ang bawat isa sa pamamagitan ng pag-ibig at kabutihan ipinakita sa atin ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga may karamdaman sa kanilang katawan, pag-iisip at kaluluwa, naway makatagpo ng ganap na pagaling. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namayapa, naway makapasok sa lugar na inihanda ni Kristo para sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online, lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Maupo ang lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng pag-ibig, nagbibigay kulay sa buong daigdig. Kami lumalapit sa iyong batis upang magmahal. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat.
Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaysa ng mga anghel ang nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Puri ng Diyos,
Amen, Hallelujah. Amen, Amen, Amen. Amen, Hallelujah. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagtulot sa tukso, at tiyadyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ngayon po ay gagawin natin ang pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birhen ng Soledad. Halina tayo ay dumulong kay Mariang ina ni Jesus at nang ampuning tibobos nitong buong mananako. Purihin natin igalang yamang siya ay ating ina. Halina tayo'y magkalay ng bulaklak kay Maria. O Birhen Maria, kami ay naparito upang ihandog sa iyo ang bulaklak na ito. Hingina naming tambe ay